morning po. Good morning, Brother Dave. Pakishare niyo po ito para makita agad ng ating mga kapatid. Sige po, sa umagang ito, patuloy po tayo sa ating programa ng Lord Faith Church Pandi, ang Insight, Preaching the Word of God as it is. Good morning, Mr. Badet, sa pagsisimula ng ating gawain, tayo umawi sa Panginoon. Sabitan natin ang Panginoon. Kung alam niyo po yung awit na to, the steadfast love of the Lord, maaari po kayong sumabay. Good morning po, Sister Michelle. The steadfast love of the Lord never ceases, and mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Pagin ng Panginoon, sa umaga pong ito, naayaya ko po lahat na yumuko, tayo manalangin. Ama, purihin kayo, dakilang Diyos. Sa umagang ito, Panginoon, humingi po kami ng patnubay sa pagitan po ng inyong banal na Espiritu. Samahan niyo po kami sa aming programa. Ang dalangin ko po, Panginoon, ay maisakatuparan namin ang iyong kalooban ayon sa inyong mga salita. Alisin niyo po, Panginoon, ang mga pag-aagam-agam, ang mga kapaitan, ang mga bagay na hindi narapat sa inyong mga anak. Patubayan niyo po kami, purihin ka, ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Good morning, Sister Jessica. Good morning, Pastor Wilma. At sa iba pang nakikinig, magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos. At ito ay mula sa aklat ng Roma, Kabanata 8, talata 1 hanggang 39. Samahan niyo po ako sa pagbabasa. At ganito po ang sinasabi. Kaya ngayon, hindi nahahatulan ng kaparusahan ang mga na kay Kristo Jesus, sapagkat sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan
at kamatayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na nagbibigay buhay. Ang kautusan ay hindi makapag-aalis ng kapangyarihan ng kasalanan sa ating buhay dahil sa kahinaan ng ating makasalanang pagkatao. Ang Diyos ang nag-aalis nito nang isugo niya ang sarili niyang anak sa anyo ng isang taong makasalanan upang handog para sa ating mga kasalanan. At sa kanyang pagiging tao, tinapos na ng Diyos ang kapangyarihan ng kasalanan. Ginawa ito ng Diyos para sa ipinatutupad ng kautusan ay matupad nating mga namumuhay sa patnubay ng banal na Espiritu at hindi ayon sa ating makasalanang pagkatao. Sapagkat ang mga taong namumuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng kanilang pagkatao. Pero ang tao namang namumuhay ayon sa banal na Espiritu ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng banal na Espiritu. Ang kahinatnan ng pagsunod sa nais ng makasalanang pagkatao ay kamatayan. Pero ang kahinatnan ng pagsusunod sa nais ng banal na Espiritu ay kapayapaan at buhay na walang hanggan. Kalaban ng Diyos ang sinumang sumusunod sa nais ng makasalanan niyang pagkatao. Dahil ayaw niyang sumunod sa kautusan ng Diyos. At talagang hindi niya magagawang sumunod. Kaya ang mga taong nabubuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Good morning, Sister Imelda. Pero hindi na kayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao, kundi ayon sa patnubay ng Espiritu. Kung totoong nasa inyo na nga ang Espiritu ng Diyos, kung wala sa isang taong Espiritu ni Kristo, siya hindi kay Kristo. Pero dahil nasa inyo na si Kristo, mamatay man ang katawan nyo dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong Espiritu dahil itunuring na kayong matwid ng Diyos. At dahil nasa inyo ang Espiritu ng Diyos na muling bumuhay kay Jesucristo, siya rin ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo dapat mamuhay ayon sa ating makasalanang pagkatao. Sapagkat mamamatay kayo kapag namuhay kayo ayon sa inyong makasalanang pagkatao. Pero mabubuhay kayo kung susupilin ninyo ang inyong makasalanang pagkatao sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang mga taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. At ang Espiritu na tinanggap ninyo ay hindi kayo inalipin upang muling matakot. Sa halip, ginawa kayong mga anak ng Diyos. Ngayon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, matatawag ninyong Ama ang Diyos. Ang banal na Espiritu at ang ating Espiritu ay parehong nagpapatunay na tayo'y mga anak ng Diyos. Bilang mga anak, mga tagapagmana tayo ng Diyos at kasama ni Kristo na nagmamana ng mga pagpapalang inilaan niya. Sapagkat kung magtiis tayo kagaya ni Kristo noon, darating ang araw na pararangalan din tayong kasama niya. Para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi mayambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin balang araw. Maging ang buong nilikha ay sabik na naghihintay na ihayag ng Diyos ang mga anak niya. Sapagkat ang lahat ng nilikha ng Diyos ay hindi nakaabot sa layuning para sa kanila. Nangyari ito hindi dahil gusto nila, kundi dahil ito ang gusto ng Diyos. Pero may pag-asa pa. Dahil palalayain din niya ang mga buong
ang buong nilikha mula sa kabulokang umaalipin dito at makakasama rin sa napakagandang kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon, ang buong nilikha ay naghihirap at dumairaing tulad ng isang babaeng nanganganak. At hindi lamang ang buong nilikha, kundi pati tayong mga tumanggap ng banal na Espiritu na siyang unang kaloob ng Diyos ay dumaraing din habang naghihintay tayo na matubos ang ating mga katawan at mahayag ang ganap na katayuan natin bilang mga anak ng Diyos. Ligtas na tayo at naghihintay na lang na maging ganap ang kaligtasan ito. Umasa tayo dahil wala pa ang inaasahan natin. Aasa pa ba tayo kung nariyan na ang ating inaasahan? Pero kung ang inaasahan natin wala pa, maghihintay tayo ng may pagtsatsaga. Tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa kahinaan natin. Hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin. Kaya ang Espiritu na rin ang namagitan sa Diyos para sa atin sa pamamagitan ng mga daing na hindi natin kayang sabihin. At ang anumang nais sabihin ng banal na Espiritu ay alam ng Diyos na siyang sumisiyasat ng puso ng tao sapagkat namamagitan ang banal na Espiritu para sa mga mananampalataya kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Alam natin na lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sapagkat alam na ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang Kanyang magiging mga anak. At sila ay tinalaga niya matulad sa Kanyang anak na si Jesus para siyang maging panganay sa maraming magkakapatid. Kaya nga, ang mga taong pinili ng Diyos noong una pa ay tinawag niya para maging kanyang mga anak. At ang mga tinawag niya ay tinuring niyang matuwid. At ang tinuring niyang matuwid ay binigyan niya ng karangalan. Ngayon, kung iisipin natin ang mga bagay na ito, masasabi nating panig sa atin ang Diyos. Dahil dito, walang magtatagumpay laban sa atin. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa atin, tsak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. Sino ang maaaring mag-akusa sa mga pinili ng Diyos? Ang Diyos na mismo ang nagturing sa atin na matuwid. Wala ring makakahatol sa atin ng kaparusahan dahil si Kristo Jesus na mismo ang hinatulang mamatay para sa atin. At hindi lang yan, muli siyang binuhay at nasa kanyang kamay na ngayon ng Diyos at namamagitan para sa atin. Walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kahit dumanas pa tayo ng pagsubok, paghihirap, pag-uusig, gutom, kawalan, panganib, o maging kamatayan. Kaya nga nang sinasabi sa kasulatan, alang-alang sa iyo, palaging nasa panganib ang aming buhay. Pero kaming mga tupay, para kaming mga tupang kakatay. Pero kahit ganito ang kalagayan natin, kayang-kaya nating pagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak ko na walang makakapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Maging kamatayan o buhay, maanghelo o anumang makapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon o ang hinaharap, ang mga pangyarihan, mga nasa itaas o nasa ibaba o kahit ano pamang bagay sa buong mundo ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Purihin ng Panginoon. Mga kapatid, yung binasa natin ay Romans chapter 8 na pinakikita doon kung gaano tayo kamahal ng Panginoon at kung paano tayo naging mananagumpay. Okay, we are more than conquerors. Sabi nga dito, wala na makapaghihiwalay sa atin
sa pag-ibig ni Kristo. Totoo po yun mga kapatid na talagang ang hinihintay na lang natin ay ang kanyang muling pagbabalik. Binanggit dito sa mga nabasa natin, tayo'y ligtas na. Okay? Pero hindi dapat maging dahilan na dahil ikaw ay ligtas na, ay malaya mong gawin ang layaw ng laman. Pinipilit pa rin ng Diyos na supilin natin yung ating mga sarili sa paggawa ng ayaw ng banal na Espiritu. Binanggit dito na ang sa Diyos ay ang hinihintay o ang ginagawa ay ang mga bagay na sinasabi ng banal na Espiritu. Hinihintay ang mga espiritual na bagay. Ang laman ng isip ay mga espiritual na bagay, hindi kagaya ng taong wala sa Diyos, mas iniisip nila ang mga bagay na makalaman. Tandaan nyo mga kapatid, isang palatandaan sa mga tunay na anak ng Diyos ay yung mga naghihintay sa kalooban ng Panginoon. Yung ang mga gustong gawin ay ang mga banal na bagay. Tayo ay nagkakamali. Hindi tayo exempted sa mga bagay na pagkakamali natin. Pero mababalanse at makikita ng Panginoon kung ikaw nga ay tunay na sa Kanya o hindi. Dahil ang taong nasa Diyos ay mas lamang lagi ang mga ginagawang bagay na mga Diyos. Pero kapag ikay namumuhay na parang ang mga bagay para sa Panginoon ay ito yung pinakamaliit na bagay para sa buhay mo o ito yung mga bagay na pinagbibigyan mo lamang, hindi yan nagdidikta na ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Kaya pinakamabuting gawin, pakita natin na tayo sa Diyos, mas ninanasa natin yung mga bagay na maka-Diyos, nasaan man tayo. Hindi lang sa loob ng church, kundi kahit sa ang lugar, kahit sa umpisa ng ating buhay Kristiyano, sa umaga, pagising, pakita natin na talagang nagnanasa ang ating espiritu sa mga ganitong bagay. Sa salita ng Diyos, sa pananalangin, sa pagbabasa ng kanyang salita, sa paghahayag ng kanyang salita, sa pagpapatotoo ng mga bagay na ating nararanasan sa Panginoon. Mararanasan mo lang ang mga bagay na tama ayon sa kalooban ng Panginoon kung binabasa mo ang kanyang salita. Dahil ito ang magbibigay sa atin ng daan kung paano tayo kikilos sa araw-araw nating buhay. Pinatutunayan ng chapter na to na kapag tayo ay nasa kamay na ng Panginoon, hindi na magtatagumpay ang kahit anong bagay. Paghihirap, kamatayan, pagsubok, pag-uusig, gutom, o kawalan, panganib, o maging kamatayan, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa Panginoon. Anong ibig sabihin nun? May binanggit dito na sa panahon ngayon, lahat ng tao ay nagdudusa at dumadanas ng kalungkutan. At sinabi dito, maging tayo na mga anak niya ay ganun din, dumadanas din ng mga bagay na mambibigat sa buhay. Pero kahit ganoon ang kalagayan natin sa mundong ito, ay nagpapatuloy tayo dahil binibigyan tayo ng kalakasan ng Diyos, ng banal na Espiritu at ng karunungan. Binanggit din dito na sa ating mga binasa kanina na
ang Diyos lamang o ang Banal na Espiritu lamang ang nagbibigay sa atin ng karunungan. Wala tayong alam sa mga bagay na ating gagawin. Pero sabi, ang Banal na Espiritu ang tumutulong sa atin para malaman natin ang mga bagay na kalooban ng Panginoon. Kaya kung hindi ka magbababad sa presensya ng Banal na Espiritu, hindi mo talaga malalaman kung ano ang gusto ng Diyos at hindi mo yun magagawa dahil wala yun sa iyo. Kaya ang pinakamabuti mga kapatid, huwag tayong aalis sa presensya ng Panginoon. Yung pananalangin, yung pagbabasa, o huwag tayong maaagaw ng mga bagay na ginagawa natin dati sa mundong ito. Huwag tayong mapanghihinaan ng loob. Huwag tayong magdadalawang isip. Huwag tayong magdududa sa mga pangako ng Diyos. Lahat po ay dumadanas ng pagsubok. Walang hindi dumadanas ng pagsubok. Ang pinakamabuting bagay ay yung mapagtagumpayan natin yung mga pagsubok na dumadaan sa ating buhay. Opo, mabigat dahil minsan parang nawawalan ng tiwala ang tao sa Diyos dahil minsan hindi natin nakakamit yung mga inaasahan natin na pagpapala. Pero panghawakan lang po natin yung mga sinasabi ng Diyos. At sa pamamagitan ng lakas na nagmumula sa Kanya, mapagtatagumpayan natin yan. Maitataboy natin mga kapatid yung panunukso ng kaaway, yung mga kaisipan na ipinifeed sa atin ng kaaway ay maitataboy natin. Ganyan po ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Pero kung hindi ka kikilos ayon sa Banal na Espiritu, mahihirapan po tayo na magawa ang kalooban ng Diyos. At dahil ang isang tao ay hindi nakakagawa sa kalooban ng Panginoon, nagiging delikado yung kanyang kalagayan sa buhay na ito. Ang mabigat ay yung masumpungan niya ang sarili niya na hindi na pala siya nakatayo, kundi siya ay nakabuwal na. Totoo po na ang Diyos ay nagliligtas, pero tayo naman ng mga anak niya ay kailangan din namang patunayan sa Panginoon na seryoso tayo sa ating naging pagtanggap. Kailangan patunayan natin na seryoso tayo, na tayo sa Kanya talaga. Hindi maaaring pabayaan natin yung ating sarili na dahil tayo tumanggap na at nangako naman ng Diyos na tayo ligtas na, ay magpapa-easy tayo sa buhay para mapatunayan sa Panginoon na mas lumalamang pala yung ating buhay makasalanan kaysa buhay spiritual. Hindi mabuti yung ganong bagay. Kaya kailangan natin pagsumikapan talaga na kumilos ayon sa kalooban ng Panginoon. Gawin natin yung mga mas nararapat nating gagawin ayon sa kalooban ng Diyos. Opo, may kabigatan, pero hindi lubos na nagiging mahirap dahil nandyan ang patnubay ng Banal na Espiritu para sa bawat isa sa atin. Maraming po salamat sa inyo. Patnubayan tayo lahat ng Panginoon. Samahan niyo tayo sa buong maghapong ito at tulungan na magtagumpay. Sabi dito, we are more than conquerors. Masigit pa tayo sa mananagumpay. Huwag mong pabayaan na ikaw ay maging talunan. Sa lahat ng gawain ng Panginoon, supili natin yung ating laman na huwag magawa yung gusto nito, kundi kung ano ang gusto ng Espiritu. Kahit tayo'y pinahihina ng ating kapwa, kahit nakakaranas tayo ng kapigatian na minsan ang kapwa pa natin ang nagagamit para tayo'y manghina, humingi tayo ng tulong sa Diyos dahil ang kalaban natin ay
hindi ang ating kapwa, kundi ang kaaway. Siya lamang ang gumagawa ng mga bagay para sa ikasasama ng ating pakiramdam bilang isang anak ng Diyos. Kaya itaboy natin yung mga gawa ng kaaway sa buhay natin. Takwil natin, iwaksi natin yung mga gawa ng dyablo. At siya'y aalis, sabi nga nun, may kapangyarihan tayong itaboy ang mga bagay na gawa ng dyablo. Hindi na siya makapamamayani sa atin. Huwag nating hayaang magtagumpay siya. Kaya sa pamamagitan ng mga gawain ng Panginoon, pumunta tayo. Ito'y mga bagay na pagsasanay sa ating katawan para mas mamayani ang gawa ng banal na Espiritu sa buhay natin. Mamaya po, alas 7 ng gabi, ang ating gawain, panalanginan. Mag-akay po tayo at yung pong ating mga kapatiran, paalalahanan natin na isang bagay din na mabuti ang ginagawa natin na manalangin. Huwag tayong magsasawa habang may panahon at buhay, may pag-asa. Huwag kang masisiraan ng loob. Palakasin mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat sa iyong kabutihan. Purihin kayo. Dumako po kami ngayon muli sa pagtatapos ng gawain ito. Pero Lord, alam po namin ang iyong pagsama ay hindi natatapos. Gabayan mo po ang inyong mga anak sa araw-araw. Ilayo niyo po sila sa pang-abala ng gawa ng dyablo. Bagkus, Panginoon, palakasin niyo po ang espiritu ng bawat isa. Kung may nanghihina, kung may nawawala ng pag-asa, kung may nagkakaroon ng pag-aagam-agam, kung mayroong Panginoong namumuong galit o sama ng loob, winawaksi po namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Tulungan niyo po na magtagumpay lagi ang inyong mga anak. Tubayin niyo po ang bawat isa. Ingatan. Ito po ang aming dalangin, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless you all po. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.